featured ngayon, super featured. Medyo kakaibang level ulit ngayon, kasi since we're opening our doors for the economy, talagang mas binuksan namin, mas bongga, mas maraming activities. Of course, even our mga SMEs ay katulong namin sa pagbubukas ng and celebration of course Panglawan Festival. Mayor, looking back kasi yung tema natin kahapon, noon, ngayon, mananatiling Bulacan. Correct. Yung kasaysayan from the culture hanggang sa infra natin, talagang highly urbanized city na tayo. Anong pinakamagandang inspiration doon? Actually, yun ang gusto namin parating sa aming mga kabayan. Sa mga taong bayan na although ang San Jose del Monte dati talaga ay galing sa mahirap na bayan, umangat na maging component city. Although looking forward kami by October 30 ay maging urbanized city na sana ang lungsod ng San Jose del Monte, ay napakita pa rin namin na historical pa rin ang pagiging isang kasapi ng lalawigan ng Bulacan, ang San Jose del Monte. And San Jose del Monte will always be forever a part of Bulacan, kahit na kami maging highly urbanized city. Okay, ate kung recognizing the contribution of the history, of course the people, San Joseño, gaano ba kalapit sa puso ninyo ang contribution nito? Of course, dito sa lungsod ng San Jose del Monte, ang pinagmamalaki talaga namin ay yung mga tao, mga San Joseños talaga. Talagang nakita mo talaga na kami naghirap, tapos pinaghirapan kung anong meron ngayon. At kung noon ay nung panahon ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ay dating relokasyon, ngayon ay sasabihin na natin destinasyon na ang lungsod ng San Jose del Monte. Kaya kung titignan natin ang ating tema ngayon, yung noon, ngayon at bukas, mananatiling Bulaqueño, because we are fighting for a plebiscite for a highly urbanized city on October. So dito natin makikita na ang lahat ng lalawigan ng Bulacan, higit sa lahat ang lungsod ng San Jose del Monte ay aangat at aarya sa pag-asenso. Doon sa HUC natin, ano yung pwedeng i-thrill natin sa mga kababayan natin na magiging bagong buhay, kabanata nila sa kanilang pamumuhay under HUC? Tayo ang lungsod ngayon ay talagang tuloy-tuloy ang pag-angat, kaya we are the rising city. Pero mas magiging rising city ito pag highly urbanized city na, because alam naman natin na tayo ay kwalipikado na maging highly urbanized because of the population. At pagka lumalaki ang populasyon, ibig sabihin lumalaki ang pangangailangan. At pag lumalaki ang pangangailangan, dumarating din dito yung demand, supply and demand. So pag may supply and demand, nandito sa amin, maaaring makita nila na marami tayong makukuhang empleyado. Pag marami empleyado, may trabaho at may hanap buhay. Ito ang magiging tunay na pagbabago sa lungsod ng San Jose del Monte. Last question of my part. As kilala na political power couple, gaano ka-importante sa inyo yung pagkakaunawaan ninyong dalawa para mabilis na maisulong yung projects and programs niyo sa city? Mahalaga yung komunikasyon sa isang mga naglilingkod na katulad namin, na iisang direksyon, iisang pangarap, at higit sa lahat, may pupuntahan. Mahirap kasi yung magkalaban sa politika, laging sabi nila may political jurisdiction. Dito walang political jurisdiction. Ang pinag-uusapan dito kung ano ang kailangan ng pamilyang San Joseño, at ito ang aming gagawin. Message, sir? Of course, syempre, ganun din ang sinasabi nga natin para ma-attain natin yung progress ng isang lugar or ng isang bayan, kailangan yung kaming magkakasama sa politika ay mananatiling puro magandang pamumulitika. Direksyon na mapagbibigay ng progresibong lungsod para ito yung maging kapakinabangan sa ating mga kababayan. This is the opening po ng Panglawan ng grupo. Ano pong expect ba doon sa mga susunod na araw? Mas maraming mga exciting activities na gagawin po yung San Jose. Actually, for the next 10 days, talagang maraming line-up ng activities. Pero tuloy-tuloy pa rin ang gawa ng city government. Papasayahin lang natin, bibigyan lang natin ng iba't iba pang kagandahan at kaayusan at sabihin natin kasiyahan ang bawat mamamayan.
papunta sa Haiti. And tonight we are giving tribute to our ITMR, yung mga indigenous people natin. Makikita nila sila sa ating cultural show presentation. Na nandito talaga nagmula ang lungsod ng San Jose del Monte. Hindi sila nawawala, kapati pa rin sila ng buhay ng pag-angat ng lungsod ng San Jose del Monte. Tapos part yata ng isa sa mga designers, taga-San talaga siya, si Vivian yata. Yeah, So, si Vinia Romero. Si Vinia, yeah. Vinia Romero is our pride, na kung saan hindi pa nga namin na nalaman. Ngayon pa lang namin talaga natuklasan na siya ay kabahagi din ng katutubo, no? Kung saan pinipresenta siya sa buong Pilipinas, tapos ito lang talaga namin nalaman. And proud we could say na Francis Libiran is with us kasi yung kanyang mananahe o yung kanyang mga tao ay taga-lungsod ng San Jose del Monte. At siya'y taga-Bulacan. ano ba ma-expect pa po pag na-highly urbanized na po yung San Jose? Kumbaga mas marami pang mga trabaho, mas marami pang mga tourist spot na abangan dito sa San Jose. Yes, pagka highly urbanized city na tayo, mas malawak ang ating pwedeng gawin. Mas maraming pondo para sa mahirap nating kababayan kung saan mailalagay natin sa tama at higit sa lahat, mas mabibigyang pansin ang tunay na pangangailangan tungkol sa serbisyo, edukasyon, at sa lahat ng mga, kasi ngayon, at the mercy pa kami of the province eh. Pag ito po yung napanalo natin, hindi lang lungsod ng San Jose del Monte ang makikinabang, bagkos ang buong 24 towns sa lalawigan ng Bulacan. Kasi we will be adapting ang ating mga kababayan na higit sa lahat yung mga maliliit na bayan sa lalawigan ng Bulacan. Is there any pressure on your part na maging, mas makikilala yung San Jose? Yes, a pressure in terms of labor, in terms of relasyon sa aming mga kalalawigan. Kasi syempre pagka tayo highly urbanized city na, ano nga ba ang inaasahan nila sa amin? Kami naman sa lungsod ng San Jose del Monte, hindi kami madamot. Lahat ng facilities namin dito, yung City Sports Complex, ang ating convention center, ay dinadayo na ng mga kalalawigan natin. At ito'y ating ibibigay pa sa kanila, higit-higit pa. At ang ating City College na pinangako ng ating punong lungsod sa mahihirap nating kababayan, dati ay nasa 800 lang ang aming estudyante. Ngayon po ay nasa 6,500 na nag-aaral po sila ng libre sa tulong po ng ating lungsod, ng local government unit at siyempre ng CHED. Yan, Unifaslo. Siyempre, mas, sabi ko nga kanina, ibang level na, no? Kasi ang kasabay mo na po, kami ay maging highly urbanized city. Eh, yung mga highly urbanized city na existing, tulad ng mga Angeles, yung Olongapo, medyo ibang level, no? Kaya mas lalo namin dapat galingan para mas hindi man kami mapag-iwanan, kundi mapatayan man lamang namin yung mga services na binibigay nito mga naunang mga highly urbanized. Invited also artists to be part ng Tanglawan. Yes. Makikita rin ba daw po ang couple na magpa-participate sa mga showing your talents? Abangan na susunod ako na lang. Yung mga bata. Bigay na natin sa mga bata. Sa mga anak na namin, sila na ang pagpapakita ng kanila. Magiging part po sila ng presentation. Yes, kasi Matanda na kami. binibigay na natin sa kanila yung pagkakataon na yung spasyo na makita ng lungsod na nasa kabataan talaga yung pag-asa. It might be very, very parang paulit-ulit na nasa kabataan, pero yun ang totoo kasi lahat tayo ay patapos na ng ating, nasa halfway na tayo ng ating buhay. So let's give chance to them and show the people that we can and deliver things that they could really can do to our people. Yeah. Ma'am, kung may mga bisita po from other cities na pupunta rito sa San Jose del Monte, ano po yung i-recommend na kung saan nyo po sila dadalhin? Kung kami po ay mag-iimbita pa, una dinadayo na po nila ang ating City Convention Center, ang ating sports complex kung nasaan tayo ngayon ay pinupuntahan na rin. Pinaglalaruan na rin po ito ng basketball, ano? Ng FIBA, hindi FIBA, masyado social yun. Ano susunod? Ano isa? Basta yung isa, sila Mayor ang host doon eh. So all of the local government units ng buong Pilipinas, pupunta na po dito from Nueva Ecija, Manila, San Juan, yan, pupunta na sila dito. And of course, sa mga Katoliko, ang ating Parish of the Mountain, kung saan talagang pwede kang magdasal doon. At meron pa kami isa, yung kay Father Fidel Raura, na pinupuntahan na po yung Lazaret Church po ngayon. Talagang very, very, sabi nila,
may miracle doon, ni Father Fidel Raura. Makikita niyo po siya. You can subscribe to his channel, YouTube channel. Actually, inaano namin, ay ko-convert na rin namin talaga yung San Jose del Monte into tourist destination. One of those is of course yung pilgrimage area, and then Father Pio of the Mountain, Go of the Shrine, Father Fidel Raura's zone, tapos yung amin, one of the oldest church in Bulacan, which is Poblacion Church. At i-develop namin yung aming Mount Balagbago sa bundok, tapos meron kami dito na rock formation, and of course yung aming ginagawang river esplanade na pwedeng puntahan later on ng mga turista at mga kababayan o mga pwedeng mamasyal dito sa Luzon. At saka yung ospital ng lungsod ng San Jose del Monte na dati, sabi nila ang daming kulang, hindi maganda. Ngayon, pag nakita niyo po yung ospital ng lungsod ng San Jose del Monte, ay sasabihin yung napakaganda at mahuhusay po yung ating mga doctors doon, mga doktor. At magiging kompleto na yung facilities. Hopefully, we've requested sa ating mga matataas na kaibigan na sana po talaga dire-diretso po yung tulong nila. Dahil ito po hindi tulong sa amin, tulong po ito sa mga mahirap nating kababayan. And I guess may 4 and 5 star or 5-star hotel na rin kayo dito. Oh yes, we have Hotel Sabano, an Italian-inspired hotel, kung saan ito rin po ay sabi nila marami raw po sila bookings coming from other parts of the provinces and of course from Manila also. Maraming rin resorts na nag-start na. No? So kaya talagang ang San Jose pwede na talagang pasyalan. So instead of going outside of Manila na malayo, dito ka na lang sa San Jose del Monte. Marami na lang. At mas easy yung transportation na gagawa ng MRT7. Yeah, so actually hindi lang MRT7 to, no? Meron isa pang ulit na MRT11. So there are two train companies that will be coming in the San Jose. Thank you po. Please invite them na lang to be part ng Tanglawan. Okay, maraming salamat po sa aming mga kababayan at doon sa mga hindi taga San Jose, pwede rin po kayo mag-participate, punta po kayo, pasyal kayo dito. Of course, mga taga San Jose, araw-araw alam niyo yung mga activities namin. So, i-invite pa rin namin kayo na pumunta at pakilahok at pakisali sa 8th Tanglawan Festival ng City of San Jose. Ilang po, maraming salamat. Sa lahat po ng mga kasama namin na naglilingkod, maraming salamat po for helping our district. At higit sa lahat po, come and visit the City of San Jose del Monte. Hindi kayo mabibigo sa kagandahan ng aming lungsod. Aria San Jose. Thank you po.